Good day everyone, my name is Irish Ernestine Galala. This is my report. Direction for growth, migrating from traditional to modern agriculture. So, ang direction for growth kay example, atong traditional na to sa una kayong magsulat lang sa papel. So, kung agit sa papel, mao ang ato ang ipasa sa ato ang padalahan. So, di siya parehas karon na ang gamit na lang is cellphone. So, cellphone or tawag. Di ano tayo maagi ang ato ang mga iingon sa ilahan. So, dahil ang traditional to sa una, lahi ko ang tradition na to. Good evening. This night, I will be discussing about drivers go and the use of modernized field in agriculture, technology addressing precision agriculture, the use of advanced technology like drones, sensors, and satellite mapping can increase productivity and providing real-time data, food, health, crop condition, and water patterns. With the reason, like for example, advance sila sa technology, saksak ang ilang advance ng technology, like naka-satellite mapping and increase ang ilang productivity. Naka-provide sila ng data and tool, health, crop conditions, and weather patterns. Number 2, access to payments, agriculture credit, and insurance, like for example, sa Adanotco, sa sa bangko, kung ada mga farmers na nire-register, kung nagkakang talaga sa mga calamity, ang ilang tanan, kapag nangyari ka, bayaran ng mga tanan, o sila na dami, ay bayaran siya. Consider ng sa insurance. So, wala na kayo kapilin ng mga kung nilamit na kami. Like for example, let's talk about access to finance. Infrastructure development, revision, upgrading irrigation systems, and help farmers cope with water shortage and loss productivity, especially in drought-prone areas. Market access to value chain development, contract farming, and cooperative encourage partnerships between small scale, help plan the market access and improve production standards. So, nag-develop ang farming, like makikooperate lang sa cooperative agriculture. Like for example, sa Adanotco, ada ng mga farmers na siya nagatabang sa mga farmers, isa lang sa kanang farmers sa tibuok sa Warren, ang kooperatiba ang cooperate para matabangan ang mga farmers natin sa sustainability and climate change adaptation, climate change and pag-sustain pagkausab-usab sa climate change, non-agriculture, introducing sustainability farming practices at organic farming, agroforestry, and soil conservation techniques can increase resilience against climate change. For example, kung magkasubukan sa panahon, malaki ko siya masustain ang ating farming practices at organic farming, agroforestry, and soil conservation techniques can increase resilience against climate change. Yan lang po, maraming salamat. Good day, sir. Good day, everyone. My name is Aracrosal Argambong. My topic is all about GM technology and against NBT corn. So, genetically modified
ang meaning sa sa GM is genetically modified. Genetically modified technology has played a significant role in modern agriculture, particularly with the introduction of BT corn. This variety of genetically modified corn has been engineered to include a gene from soil bacterium bali that produce protein toxic to specific insect pests, particularly corn borer and rootworms. So ang kuan kaning ang GM technology and against in BT corn dako siya tabang dako siya tabang sa kanang sa mag-uuma. It's because nadiha makuha ang kanang mga machine, diha makuha ang kanang pesticide, kanang hintahin na yung mga insect, pwede siya patayon because of nakuha siya sa technology sa modified. So, na mga overview ang gene technology na type niya is, first is mechanism. So, ang mechanism, the BT genes produce cry proteins that are toxic to insect but safe for humans and most animals. So, ang mechanism is kuan siya, naghimo siya og mga protina sa mga protina nga sa mga tanom, pero di siya makakuan sa mga tao makahilo. Ang second is adaptation. So ang na-adapt ang kaning GM technology and against in BT corn is na-adapt siya atong 1996. So kuan siya na commercial siya, na-advertise siya na-advertise siya sa United States sa tibuok kalibutan. Then gains from so kuan na mga type ang kuan gains from BT corn. So first is increase yields and productivity. So ang increase yield and productivity is type is reduces crops losses from pest leading to higher yields. Studies how yields improvement to 5 to 20% depending on pest pressure. Greater resilience in region with high pest population. So ang kanang mutaas siya, ang yield productivity niya is mutaas, pero so binabawasan pagkalugi sa pananim mula sa mga piste. So pag kanang naay mga nagtanom ka tapos na yung mga animals na mga piste, then makuan jud siya, mababawasan yung mga tanom. It's because dahil siya mga piste. So nakuan siya sa nabilong siya sa tayo 100% ang imong tanom. So 5 to 20% ang mababas. So ang ikadua, reduce pesticide use. Significant reduction in the need of chemical insecticides leading to lower input cost. Least environmental impact and exposure risk for farmer. So ang reduce pesticide use. So ang mga pesticide is ang mga kanang mga panaba panggamit gud sa taba god nga mga kanang mga abono is makakuan siya, makatabang siya sa mga tanom, makakuan siya makapagbawas siya mga
kanang mga makabawas siya sa mga peste, makatabang siya sa mga tanom. So ang economic benefits. So ang economic benefits is pinapatas ang kakayahang kumita ng magsasaka sa mas mataas na ani at mababang gastos. So, sa pag-aaral na sa economic, sa mga benepisyo, ang nakuha nila is mga bilyon-bilyon ang mga kita sa mga sa ekonomiya. Mga bilyon-bilyon sa isa ka tuig. Sa pila ka tuig. So, ang ikaapat is environmental gains. So, ang environmental gains is mga gamit sa paligid. Nakamit sa mga paligid na kuha nimo sa kanang kapaligiran ninyo. So, nabawasan ang mga pag-agos ng mga pesticides is dahil sa tubig. So, ang ikalima is 5 is food security. BT corn helps ensure consistent production, improving food availability in regions dependent on maize. So, ang mais, BT corn ay nakakatulong sa matiyak na makatabang sa mga production sa mga pagkaon is ang mais dyan is makatabang dyan sa pagkaon is it's because hindi man na siya mapagaling sa makaon. Mauna siya. So mauna siya ang example mauna siya ang type sa gains from BT corn. First is increased yields and productivity. Second is reduced pesticide use. Third is economic benefits. Fourth is environmental gains. 5 is food security. Mauna siya ang mga 5 nga makatabang sa tuwa. Thank you. Good morning, sir. My name is Jimpo Limbata. I'm here to report my topic. My topic is challenges and concerns. When we say challenges and concerns, it is the mga hamon ng pananim. Persistence and development. SBT crops lead some insects pest involving resistant but BT toxins, resistance management practices like crop rotation and refuge planting and crucial regulatory. When we say resistance development, kanang mga tanong nga develop. Example, kanang mais. Sa challenges ang mais, kanang dagan kaya na sa challenges. Magtanong ka na. Kay pag kusog kayo ang ulan sa kabulan na ubang mais na kitanong mga di siya makatubo kaya nasobrahan siya ulan o kana po dagan po yung mga insekto nga kaon na ng similya na kitanong yung mga mais mo siya mga challenges sa mais ug sa ubang mga tanumpot para sa nang gulay kana dagan gyapon na sila mga challenges nga magyan. Good day, sir. My name is John Ledwin Pangulibay. I'm reporting for Republic Act 10068, or also known as the Philippine Organic Agriculture Act of 2010. Organic Agriculture Act of 2010 is a Philippine law that promotes the development of organic agriculture in the country. It outlines the policies and regulation for organic farming and enforcements. There is a Organic Agriculture of the Philippine Republic Act of 2010 is diri nagakuan ng gobyerno nga dapat ang atong mga
mga farm is dapat protektahan nato. Samot na karon nga panahon is nagamit ito mga chemical. Dire is dapat atiman nato ang atong mga farm. Dili na ta magamit og mga chemical or abono like something like that. And then paan diri sa organic Agriculture Act of 2010 this diri is kung unsa nato pagprotekta sa isa ka farm para dili siya mas madaot ang atong mga yuta, mas manindot ang atong mga para mas manindot ang atong mga tanom or that's all. Good day, sir. My name is KP Saavedra, and my topic is all about technologies for urban agriculture concept, practices, and technologies. So first, we have container gardening is the practice of growing plants in containers such as pots instead of in the ground. So instead sa ground ta magtanom, so pwede ta magtanom sa mga container. Diha ta magtanom sa mga container. So pwede ta magtanom og pwede ta magtanom sa mga pwede ta magtanom diha og mga bulak, mga lamas, mga gulay o unsa pay imuhang pwede itanom ani sa container. So dako kay siya og benepisyo sa to like sa kanabitong gagmay mga space like sa mga balay-balay gagmay espasyo. So pwede ta diha ata magtanom, pwede ta makatanom og mga gulay, mga bisan unsa na mga klase-klaseng halaman sa ato ang mga kilid-kilid gamit ang container gardening. Next is hydroponic and aquaponic. So, kaning hydroponic ay isang paraan ng pagtatanim ng mga halaman sa isang solusyon na may mga nutrisyon kung saan ang mga ugat ng halaman ay nakalubog sa solusyon. Ang mga halaman ay nakakatanggap ng mga nutrisyon mula sa solusyon na nagpapalaki sa kanila. Yun ay ang hydroponics. So, ang aquaponics naman ay isang sistema na nagkakaisa sa hydroponic. Ang mga isda ay nakakatulong sa ang mga isda ay nakakulong sa isang tangke at ang kanilang mga dumi ay nagiging nutrisyon para sa mga halaman. Ang mga halaman ay nag-aalis ng mga dumi mula sa tubig na nagpapabuti sa kalidad ng tubig para sa mga isda. So, example sa mga crops suitable for hydroponic and aquaponics is yung mga leafy greens like lettuce, spinach, kana siya, and tomatoes, cucumbers, strawberries, peppers, cabbage, and etc. So keep in mind that that these examples are just a few among many variations and innovations in hydroponics and aquaponics. Kato kong giingon ganina na kato mga leafy greens, lettuce, mga tomatoes, cucumbers, and strawberries. Next is vertical gardening. As the practice of growing plants on vertical surfaces, trellises and posts instead of along the ground. So, ang pasabot ani is ang vertical gardening ay isang paraan ng pagtatanim ng mga halaman sa isang vertical struktura or kung saan ang mga halaman ay lumalaki paitaas sa mga pader ng mga bubong o iba pang mga ibabaw. So, ang layunin di aning vertical gardening ay pagpapabuti sa espasyo. So, like sa mga lugar na mga limitado ang mga espasyo and pagpabuti ng mga production ng mga halaman at gulay. And napapoy, layunin ani is about sa pagpapabuti ng kapaligiran because nagpapabuti sa kalidad ng hangin at nagpapabawas ng mga polusyon.
So, ingana kanindot ang vertical gardening. Next is urban community gardens. It's a group of people who collectively manage a plot of land in an urban area to grow vegetables, fruits, and flowers. So, urban community gardens ay mga lugar sa loob ng mga lungsod kung saan nagtatanim at nag-aalaga ang mga residente ng iba't ibang uri ng halaman like gulay, prutas at bulaklak. Ito ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa komunidad tulad ng pagpapalakas sa komunidad. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga residente na magkakaisa at magtutulungan. Next, pagpapabuti sa ekonomiya. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga residente na makipagkalakalan sa mga produkto. And last one is about sa education. Sa mga mag-aaral na matututo tungkol sa agrikultura at pag-aalaga ng mga halaman. Yun ang mga yun ang mga benepisyo sa komunidad ng urban community gardens. So, that's all. Thank you.